pagdating ko sa batalyon, sinalubong ako ng mga kasamahan ko na mga taga-signal na mayroong mga sightings sa paligid. So, isa sa pinakamagandang impormasyon, meron itong guide. So, itong guide na ito, daw sa tingin ko, positive talaga dahil minsan pagtanungin ko natatakot. So ngayon, iniisip ko na yung mga lugar na yan ay maraming mga tao, maraming mga kapitbahay o mga ano. So ang ginawa ko, nagkuha ko ng mga tao ko, ng mga volunteers na maging kasama ko. Kasi sabi ng guide, meron ito ang kalaban sa hindi layo na mga 10 sila, daw gano'n, 10. Pero that time, sir, ano yung kinoconfront nyo na mga kalaban? Anong klaseng grupo? Yung mga kalaban na yon, mga armanong unit propaganda lang. Hindi sila, kasi noong araw na yon na continuous ang aming operation sa hinterlands. At sunod-sunod yon. Itong mga kalaban na ito, yung mga ano lang, yung mga natitira, mga remnants, o nagkakuan ito, baling nakitabi lang ito sa mga kuan lang, yung mga nasa lapit sa dagat. So parang nagtatago lang sila kasi yung mga nasa sa itaas, yung mga bundok-bundukin yan, nahalungkat na namin yan, halos-halos. Yun, doon sila nagtago. So papakalan sila na hindi sila monitored. Ito namang guide na kuha namin, bali anak ito ng may-ari ng bahay. Ngayon, tapos may diferensya pa ito sa utak. Daw hindi ito siya ano. Kaya medyo hindi niya akalain yung mga seguridad. Ay siyempre kanilang bahay yon. May diferensya talaga sa utak. So hindi siya natakot o minsan matakot, parang pabalik-balik sa yung kanya. May naninervyos man siya. Kaya nung nalaman ko na mga mahigit 10, sabi ko sa mga nagbo-volunteer sa akin, sabi ni kailangan ko na lang tapatan lang natin yung kasi kailangan ko yung surprise. No, maliit lang na tropa. Tapos commando type of operation, pa-NPA. So maraming nagbo-volunteer, pero sabi ko tama na ito. Yung 11, pang-11 yung driver. Isa doon sa nag-volunteer yung bagong officer din sa report, si Lieutenant Charge. Bali for RNR, pero inspired man din siya na kasama. So pinasama ko na lang din siya. Sabi ko nga sa kanya, di ba mag-RNR ka? Sama lang ko, sir. So siya ang pang-11. Ngayon, from the battalion, nag-move kami, naka-commando type of operation. Bali, ang kuha namin, naka-chinilas, yung ano lang ang kasi magpangkat kami mga MPA. Pero ang oras doon, noon, mga ganyan siguro sa umaga, mga alas 10 na, malapit na sa tanghali. Ngayon, siyempre, maraming tao makakita. Bakit? Saan yung possible na info ang kalaban? Ang possible info ng kalaban, according sa guide, nandiyan sa may malapit sa Pispan. So malapit sa Pispan, malapit din sa dagat, sa tabi ng dagat. Tapos merong maraming mga bahay. Itong location niya, maraming nakadikit-dikit ng bahay na sa location ang target namin. Yun ang sa situation sa ang location ng kalaban.
Pero nung wala pa namin nakita yung sa actual, siyempre apply na naman yung kailangan namin ng speed, no? Tapos silence, na apply namin yan. Doon sa pinakamalapit na sa location, tinuro na ng guide. So ngayon, pagdating namin doon sa area, nakikita namin kasi ano yun mga pispan left and right. Pero kung dadaan ka diyan sa palapit sa target, makikita ka talaga. Makita ka talaga. Compromise yun. Oh, makompromise talaga kasi araw 'yon. So ang ginawa ko, may masukal doon, bali nag-observe ako. I-text ko muna kung saan talaga ang target. Itinuro ito ng guide. So ngayon, nung ituro sa guide, nakita ko talaga 'yon ang location. Tapos ang guide naman, nagtiwala ako na positive, mayroon talagang armado. So ngayon, umalis ito, nawawala. Siyempre, nervyos. Iniwanan kami. So, at distance of 5 meters, mula sa position ko, may tao. So, siyempre, may tao kami nakita, matanda, nag-igib ng tubig. So, ngayon, ang style ko, ang ginawa ko, kasi nakakita din sa amin yung tao. So, gikuha ko muna yung tao. Tinawag mo? Hindi namin kilala yung tao. Siyempre, hindi man mga yan. Hindi naman namin kabisado yung lugar na yan. Pero i-assume ko na yung mga lugar na yan, basta nandyan yung kalaban, halos dyan lahat, nasa yun. Bali, kasabwat dyan doon sa armado. Sila lahat doon. So ngayon, parang ginawa ko na, i-check ko muna yung itong tao na tinatanong ko kung saan, taga saan ba talaga siya. Ang sabi niya, sa likod lang doon sa may target. Hindi naman niya alam yung target, pero dyan lang tinuro niya dyan. So, nalaman ko na dyan din siya uuwi, ang ginawa ko, sabi ko sa kanya, may task ako sa imo, tay. Hindi napangkat kami, mga rebuilder din kami. Sabi ko sa kanya, tay, ang problema lang namin ngayon, wala kami contact doon sa kasama namin na nandyan. So, ang kuwan lang namin, hingi kami ng tulong sa iyo. Dahil wala kaming contact. Alanganin kami, baka makamalan kami mga sundalo. Itong mga kasama namin, medyo gutom pa naman kami. Kailangan namin na ma-meet namin sila. Ganyan. So, ganyan. Sabi ko, baka ang akong problema baka mga sundalo yon o kasi di pa namin sigurado. Basta nagsabi lang sa amin, diyan kami pupunta. Pero ito lang gawin natin, tay. May utos lang ako sa iyo. May utos lang ako sa iyo. Isa lang dapat mo sundin. Okay, mauna ka doon. Kasi ang akong ibig sabihin diyan, kung may baril, kalaban na 'yon. Kasi lahat ng mga friendly force sa area, bali part sa among sa operation, tinawagan ko, wala silang pinalabas. Kasi siyempre, nagduda rin ako, baka sakali naligo sila or siyempre misencounter. Ayaw kong ganon. At pangalawa, yung marami rin tao. Kasi ang pangatlo, in civilian attire kami. Hindi na kami makuhan. So lang ang himo ko, dapat makonfirm ko na makontak ko talaga sila. Nakontak namin yung sa mga area, sa mga CAPGO detachment, walang pinalabas. Ang PNP, nakontak din, wala na sa pinalabas. Siyempre, dagat yun, pispan. So, nikalain na ganun ang kwan. So, ngayon, yung inutusan ko na matanda, sabi ko, kita mo ito, M23. Pag magkamali ka sa aking utos, ito lang ang tandaan mo. Yung pultahan na yan, nakita mo yung pultahan na yan, hindi ka pwedeng aapak yan sa pultahan. Mata lang ang gamitin mo. Kung may nakita ka na may baril, o
okay lang. Kung may pack lang, okay lang yan. Pero i-confirm mo nga mayroong ganito. Ha? Pero kung hindi ka masunod, no, sa akin, pinabawal ko bawal sa iyo yung magsalita. Hindi mo pwedeng gamitin ito. Siyempre, hindi ko man baka mamaya, sabihin niya na may mga kwan. Bawal yan sa iyo. Basta distansya ka lang, 2 meters mula sa pultahan na yan. Kag bawal yung salita. Mata lang gamitin mo. Pag makita mo may baril, takbo ka. Kaya pag magtakbo siya, in 10 counts, kaya namin yun na, mga ganyan, kaya namin niya i-rush up. Basta siguraduhin namin nga may baril. Pwede na banata namin yon. Basta ganyan. Kasi siyempre, alanganin na talaga. So, amo na tay. So, kita mo, ikaw ang unang mamatay. Pag hindi mo sundin ang ako nga utos sa iyo, ikaw ang unang mamatay. So, binabalik-balik ko yon. Kasi siyempre, hindi natin makonbasin, hindi niya catch up. Pero anong reaksyon ng matanda? Ang action ng matanda, tumango lang siya, ganyan. Tumango siya. So, kita naman niya. So, dala niya ng tubig. Dayon, ang usapan namin, silip lang siya, mo distansya 2 meters. Pag makita na may baril, takbo siya. Pero kung wala malang baril, lapitan namin siya. Kasi slow namin yung pagkuhan. Siyempre, may mga kuhan mo. Kung nakita kami nga, kasi pag maglapit ka na doon, kami, nasa likod mo, palapit din kami. Hindi yung hintayin ko siya na magtakbo. Kasi wala naman kung distansya pa, mga about mga 200 meters pa, malayo-layo pa. Walang, no? Makikita lang yung Kaya ngayon, pag lakad siya, sinundan na namin yon. Mga distansya, siguro mga 20 meters, ganyan. Nasa likod kami niya. Pero siya ang abante. Kaya siyempre, nung nakaplasta siya doon, pag nakaplasta siya, diyan ang rush up namin. Speed talaga, kailangan speed. Nandili makapurma ang kalaban na ma-circle namin. Yun na talaga. So, okay, yung matanda, na. Okay. So, naintindihan mo tayo? Sabi ko, pabalik ka. Yan, tumango siya, ganyan. Okay, go. Yung mga kasama ko, nakaready na. So, ngayon, lumabas na siya sa masukal. Tapos, doon siya nagdaan sa dike. Both side pispan yun. Kitain talaga. At distance of 20 meters, siyempre, nauna na siya. Pagdating niya sa may malapit na sa bahay, dandahan mo na kay para dili mahalata na siyempre, pag magtakbuhan ka, makikita sa mga mata ng mga tao doon, may mga spotter sila eh. Isa sa spotter nila kasi siyam silang sa loob, yung isa nasa labas, yung eyes and ears nila, may isa talaga. Doon lang, bali spotter nila yon. Ngayon, nung nandoon na siya, nasa tapat na 2 meters, approaching din kami. Dandahan lang, parang walang nangyari. Walang nangyari. Pero nagbantay kayo pagtakbo, plus up, kasi kailangan shield na parang hindi makalabas. So, yung pag ganyan na nakapost na sa harapan, tapos nakita niya siguro may baril, tumakbo siya, pagtakbo niya, pila lang seconds yung takbo din naman. Rush up talaga. Tapos circle. In-circle namin. Pati yung sa bintana, sa pultahan. Maya-maya, nakaposisyon kami. About 7 meters lang. Kasi nakadikit-dikitan yung mga tao, yung mga bahay doon. Hindi lang yung nag-isa talagang yung target, pinpointed siya kasi may pintura. Kulay green. To all others dyan, basta nakalikit-likit ng bahay. Talagang Ngayon, siyempre, mabilis ang kilos ko sa una, kisipte ko yung sibilyan. Lahat na sibilyan, labas! Kuhaan ko talaga, gisave ko, naglabasan sila kasi alam nila yung nasa posisyon nila, armado yon. Nakita din kami, so naglabasan sila, hindi na kailangan ng kuhaan. Naglabasan sila lahat. Yung dito galing
Ngayon, merong lumabas na lasing. Sama rin doon sa nag-inuman sa mga, nag-inuman kasi sila eh. Kasama sa mga armado. Lumabas galing doon. So alam ko nga hindi talaga NPA. Sabi na, sir, meron dyan. Tinuro lahat. So, tinuro yung lahat na bahay. Meron dyan. Sabi ko, alis ka dyan. Lasing. Lasing. Meron dyan. Nagtagalog pa. So, meron dyan. Alis ka dyan. Alis ka dyan. Gikuhan ko, nakilala ko nga, hindi talaga, maya-maya, yung isa sa MPA, kunwari rin lumabas, tumakbo, kunwari kasi nagtakbuhan na sila mo. Nagtakbuhan sila lahat. Nagtakbuhan lahat mga sibilyan. Pero isa lang yung focus nyo na ba? Yun, wala pa kasi ano ko ako, kung dito, kasi yung lasing, nagsabi sa akin, nung kita namin yung isa na lumabas, ang paa kasi maputi, walang kitang-kita talaga. Malata mo yung palaging nakakubapot ba? Tapos putla yung paa, mga paa. So nakilala namin, tapos ang hitsura, iba talaga. Binunot namin kasi sabay sa pag-withdraw. Tapos sabay ko hatak ko sa hunting knife, tapos dusak ko na yun. Saan yung mga kasama mo? Pag ganyan, saan yung mga kasama mo? Tusok yung ganyan. Saan yung mga kasama mo? Pak! Doon pagliwat. Tinuro niya. So, ibig sabihin, nandyan ka mo lahat. Lahat kayo, lahat. Ganyan. Di, nawala na. Pag ganyan na, sabi ko, mayroon pang nanay kasi nagsabi yung nandyan pa yung mga parents nila sa loob. Kasama yun doon. Hinintay namin kasi ang lula na makalabas din sila kasi wala pang naglabas na may nangyari sa bahay. Doon pala, yung mga MPA, yung mga, itong mga, damit nila, nakadamit sa mga yung may-ari, ginakuha nila yan. Yun ang nagiging, nahanda nila nga maging cover nila. Pati lahat-lahat sila nakakuha sa loob. Nakaready na sila, sila sa amin. Nakaready na sila lalaban talaga. So, ngayon, paikot na yan eh. Ang isang grupo dito, ang isa sa akin, bali 7 meters lang, ganyan lang ka. 7 meters lang kalayo. Iyan na lang, mga ganyan, no? Ang gi-cover ko, yung lang, tawag lang buhangin. Inipon ng buhangin, kunti lang. Ngayon, pag sabi ko ng, labas, kaya dugang paglabas, timing paglabas sa may-ari ng bahay, ang matanda na babae, paglabas niya yan, nagsigaw ko, isa pa kasigaw, bakbakan kami. Then may instruction naman ako, pag makabakbak na, volume of fire na. May bakbak na isa. So, naka-volume of fire, left and right, sa aking sa katagalan, umabot na mga 10 minutes, ganyan, 10 minutes, ang pakpakan, nag-return fire talaga sila. So, ngayon, mayroong tumalon doon sa kilid, sa bintana, tumalon ng isa, may nakaposisyon doon. Talagang sapul sa talagang may masinggan din nga masinggan na yung baby masinggan. Yun. Tapos ang talon isa doon una, yung commander si Ka GC. Tapos sumunod man si Ka Juby. Di pakbakanan naman liwat. Continuous. Tapos malaman ko yung mga malapit na bala kasi alam mo pag malapit ang bala about mga 1 inch nung nalala ko yung si Bulagay nung sa amin tawag nagkaroon lang parang sniping about 2 inches o 3 inches minsan nga mga 1 inch na lang tatama dyan sa posisyon mo sa dyan sniping. Ang patak ng bala na malapit sa iyo yung ayan ang narinig namin. So, ang mga bala, hindi rin, lapit lang sa amin talaga. Kasi, siyempre, nag-change of fire. No? So, continuous. Ngayon, sila ang nauna. Nagsabi sila, surrender kami. So, ceasefire. Ceasefire. Pag ceasefire, muna namin,
pakinggan mo namin kung may putok pa ba sila. Oh, wala na rin silang putok. Oh, wala na. Tapos may lumabas. Paglabas ng isa, yung pala granada, ganyan. Tapos pag ganyan ako, sige, buwak ng bukol-bakol mo na ron. Iyala niya. Baba niya. Pagbaba. So ngayon, search. Pag-search sa taas, so yan, lumabas. Marami pa ng firearms. May 3 M16, may 3 Garand rifle, may isa ka Springfield rifle, may isa ka M1 carbine, kag mayroong 12 gauge shotgun, kag maraming mga bala M16 sa assorted ammunitions na doon, o mga other documents kan. So ngayon lumabas ang mga yung nahuli, patay na on the spot. Oh, yung commander nila medyo nakita ko medyo may buhay pa siya, no? Buhay pa. Ngayon i-check ko muna yung tao, yung 11. Hindi, 10 lang. Kasi ang isang yung driver yun naiwan yun doon sa hindi na sumama yun sa iwan yun sa sakyan. Yung 10, patas lang talaga. 10 lang. Ngayon, ang mga tao sa interview, ngayon lang sila nakakita ng ng real talagang bakbakan, kasi ang una, mga sini ang nakita nila. Kasi doon sila sa dike, no? Pag withdraw nila, lahat wala sa bahay. Doon sila sa dike, sa pispan. Nakaganyan lang sila, nakasilip sila. Grabe. Real. So, yun ang nangyari. So, yung mga nahuli, 8 yun. 2 yung patay, na talagang mamamatay na yung 2 in the spot. Ay, hindi pa, lang. Yung 8, may 5 doon, may tama. Ang 3 wala talaga. Kasi maganda yung position nila sa yung mga damit, so, during the interview, yung sinabi nila, doon sila sa may mga damit. Wala talagang tama. So, wala na mga sugat. Yung 5, may mga sugatan. Ngayon, iipon sila lahat yung 8. Tapos, tinalian sila. Yun ang nakita mo sa kwan. So, nakatali sila doon. Tapos, simple lang. Ngayon, sabi ng isang kasama ko, ubusin lahat, i-score pa. Gawing 10 ang patay. Sabi ko, hindi naman sa akin kasi nasanay ko sa mga operation, hindi talaga pwede. Kasi nasa harapan, no? Una, nag-appear kami kasi wala kami mga sugat. Walang mga sugatan sa amin. So, tuwang-tuwa kami. Pero may isa sa amin doon na talagang gusto niya na part sa amin, malaking score. Ubusin niya yon. Pag ganyan niya, sir, nagpapaalam pa sa akin. Nakadapa sila nakatalikod. Ko hindi! Amon yan. Tapos, tumawag ako sa ambulance kasi may direct contact man ako sa LGO ng San Carlos City. Kasi matagal din kami doon, almost from 1989, that was 1992, 3 years. 3 years ang namin nung time na yon, nung nangyari, from 89 to 1992. So, may contact ako, tinawagan ko yung sa hospital, nag-reply sila, akala nila mga kasabahan namin. So, mabilis ang responde. Kinuha lahat ng mga sugatan, tapos dinala. Nung nalaman na nila, mga NPA pala yun. Akala nila mga sundalo. Ayun ang yung kwan. So, doon, malaki ang impact sa civilian. Una, sa area ng encounter namin, malaking pasalamat kahit isa sa civilian walang natinamaan. Na namin yon, na protektahan din namin pero sa pagpapalabas lahat ng mga civilian. I-announce ko talaga na makonsensya man ko kung mayroong patay ng isang civilian na hindi naman kasama doon, hindi rin, no-go rin ng mga operasyon na yan. So, yun lang pinakamalaking bagay. Kahit isa sa civilian na mapatay na hindi naman kasama sa, wala naman
alam-alam o sa ano na wala namang sa part sa kanilang mga movement, kawawa naman din sila. So isa na 'yon, marami sila na-save doon. Maliban pa diyan, ipangalawa, 'yun na yung pagpadala sa mga sugatan ng mga NPA. Pangatlo, maganda naman caring, wala lang pa doon. So, yun na medyo tuwang-tuwa rin ang mga local government unit sa amin, kag sa lahat ng mga tao doon sa area na doon nila na kuan na napag-alaman na maganda ang aming mga loob na